Sorry na Ara. Nagpatuloy lamang si Ara sa pagbabasa ng mga dokumento. Ipinaramdam niya kay Lorraine ang pagkainis niya sa pinlano nito para sa kanya. Patawarin mo na ako Hindi ko naman kasi talaga alam sa ganun mauuwi lahat Malay ko bang manyakas yun? High profile naman kasi si Raven Montero. Saka aminin mo, gwapo siya hindi ba? Nakataas ang isang kilay na tiningnan niya ito. Iba ang definisyon ng gwapo para sa kanya. Iyon ay iyong mga lalaking hindi lamang basta gwapo sa pisikal na aspeto pero maging sa kalooban. At higit sa lahat, may respeto sa babae. Okay. Iba nga palang meaning ng gwapo sa'yo. Pero swear Ara, hindi ko talaga alam na may sira sa tuktukang sang yun. Kung alam ko lang, magagawa ko ba namang ipahama ka? I'm really sorry. Isinara niya ang folder na hawak niya at hinarap ito. Unang-una, ginamit mo ang pangalan ko at sinabi mo pa na gusto ko ng date na hindi naman totoo. Sa lahat ng taong nakapaligid sa akin, ikaw ang mas nakakaalam na ayaw ko na pinipressure at nilalagay ako sa alanganing sitwasyon. Alam na alam mo rin wala akong interes sa mga lalaki at kahit maging single pa ako buong buhay ko, wala akong pakialam. Grabe naman. Huwag naman pang habang buhay. 28 ka pa lang kaya may pag-asa ka pa. Huwag ka magsalita ng tapos dyan. Sinasabi ko lang sa'yo kung anong nasa isip ko, Maria Lore. Naku naman, ayun na naman yung Maria na yan. Kung hindi mo pinapainit ang ulo ko, edi sana hindi mo naririnig sa akin. Lorraine, hindi naman ako galit sa'yo. Naiinis lang ako sa ginawa mo. You should have confronted me about that. Alam mo namang ayoko nang pinipilit ako sa hindi ko gusto, hindi ba? Hinawakan niya ito sa isang kamay niya. I'm really sorry. Gusto ko lang namang pasayahin ka. Gusto kong mabuhay ka sa normal na mundo. Gusto kong ma-experience mo na hindi lang dito sa opisinang mundo mo. Marami ka pang pwedeng i-explore. Ano? Kasama rin ba ron na ma-rape ako? Ara naman, nakokonsensya na nga ako. Naiinis ako sa sarili ko dahil naging pabaya ako. Dapat inimbestigahan ko muna yung lalaking yun. At alam mo ba ang nakakainis? He took my first kiss. Nakakadiri. Pinahid niya ang kanyang mga labi. Pakiramdam niya ay nakadikit pa rin sa mga labi niya ang mga labi ng walang hiyang iyon. Maybe second kiss might erase the bad spell of the first kiss. Tiningnan niya ng matalim si Lorraine. Huwag na lang at huwag mo lang uli susubukang magpakilala sa akin ng kung sino-sino dahil talagang ire-reject ko na. Paano yan? Ang pangit naman ng first kiss mo. Malay mo yung sa kasunod mararanasan mo na yung magic spell na hatid ng isang halik. Pinagsalikop pa nito ang mga kamay nito na tila inaalala ang first kiss nito. Napailing siya. Hindi ko na kailangan ma-experience yon. Baka hindi lang ako ma-rape, masalvage pa ako. Doon ito tila nagising. Grabe ka te. Bumalik ka na sa trabaho mo. Baka kung ano pang maisipan ko na gawin at dito sa department mo. Opo. Pagbababa ni Ara sa kanto pauwi sa apartment na tinitirhan niya ay biglang bumuhos ang ulan. Mabilis siyang tumakbo para sumilong sa isang puno. Sunod-sunod na ang kamalasan niya mula pa kahapon. Nakalimutan pa man din niyang magdala ng payong. Napatingin siya sa madilim na kalangitan at hinihiling na sana'y tumila na ang ulan, ngunit taliwas sa hinihiling niya nangyari. Lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. Nagpapadyak siya. Paano siya makakaalis sa lugar na yon? Wala rin kahit tricycle sa gawing iyon. Kung tutuusin, kaunting lakad na lamang at makakarating na siya sa kanyang apartment. Kaya nga lamang ang resulta niyon, para siyang basang sisiw pagka-uwi. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Bigla siyang may naaalala sa lugar na yon. Doon siya hinaklit ni. Napapikit siya. Ano nga ba uli ang pangalan nito? Albert? Kumintal sa isip niya ang pangalan nito dahil kumintal din sa isip niya ang eksenang kinasangkutan nito. First time kasi niya nakasaksi ng ganong eksena sa buong buhay niya. Sa mga TV pa lamang kasi niya nakikita ang ganong tagpo.
Kung sa bagay, akala nga niya noon sa TV lang din nangyayari iyon na nagawa sa sariling kadugo na sakta ng sarili nilang pamangkin o ano. Pero hindi pala. Mayroon pala sa totoong buhay at siya mismo ang patunay roon. Pero tapos na yun, napatawad na niya ang Tia Ella niya. Napakislot siya ng kumulog, kasabayan lalo pang paglakas ng ulan. Umaanggi sa gawin niya. Mukhang mababasa rin siya sa kinaroroonan niya. Kung gano'n ay mas mabuti pang sumungin na niya ang ulan, patakbo niyang binagtas ang looban papunta sa apartment niya. Napatigil siya nang biglang kumulog. Takot siya sa kulog. Kanina pang nanginginig ang mga tuhod niya, na dahilan din kung bakit gusto na talaga niyang makauwi. Mukhang pinaglalaroan pa siya ng panahon dahil lalong lumalakas ang ulan na sinamahan pa ng malakas na hangin. Shucks! Bahala na! Inalis na niya ang bag na inihaharang niya sa ulo. Maya-maya'y naramdaman niya ang tila wala nang bumagsak na patak ng ulan sa kanya. Tumigil na ba ang ulan? Pero bakit nakikita pa niya ang patak ng ulan sa lupa? Nang mag-akangat siya ng tingin ay nagulat siya at napangangan ng mapagsino ang may mabuting loob na nagpahinga sa kanya. Walang iba kundi si Albert. Napakapabaya mo. Kahapon munti ka ng marip. Ngayon naman wala kang payong. Napapailing na tura nito. Napalitan ng inis ang pasasalamat sana niya rito. Naningkit ang mga mata niya. Tumutulong ka ba o nandito ka lang para isa-isahin sa akin mga kamalian ko? Both, sagot nito. She rolled her eyes. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Nagsimula siyang humakbang, ngunit hinablot nito ang braso niya. Kumpara sa nararamdaman niya noong unang magdikit ang mga balat nila, ay mas dumoble pa yata ang boltahe ng kuryenteng tumulay sa katawan niya. Epekto ba iyon ng basa niyang braso? Oh my gosh, maloloka siya sa mga kakaibang nararamdaman niya. Ihahatid na kita. Huwag ka na magmatigas. Kaya ko ang sarili ko. Kayang mga babae, lagi na lang ang gusto niyo ang nasusunod. Bahala ka na nga. Inismiran niya iyon. Magsisimula pa lamang siyang kumaripas ng takbo nang muling kumulog. At sa pagkakataong iyon ay may kasama pa iyong kidlat. Natulo siya sa kinatatayuan. Oh my God! Siguro naman ngayon ay hindi mo natatanggihan ang pagtulong ko. Naramdaman pa niya ang hininga nito sa kanyang batok. Lalo pa iyon nagpatagtag sa kilabot na nararamdaman niya. Tumabi ito sa kanya. Halika na. Nang kumulog uli ay mahigpit na napakapit siya sa braso nito. Ano ba kasing hinahanap mo sa isang lalaki? Napatingin si Ara kay Lorraine. Ito lang ang may lakas ng loob na tanungin siya tungkol doon. Matagal na rin noong huli niya siyang na-attract sa isang lalaki. Second year college siya noon, ang buntik na niyang mahalin si Martin. Simple lang gusto niya sa isang lalaki. Iyong mahal siya at mahal din niya. Hindi nga niya alam kung mabubuksan pa ang puso niya pagkatapos iyong masaktan. Wala na rin siyang pakialam kung tumanda siyang single. Matagal na rin siyang nag-iisa sa buhay at hindi magiging kakulangan ang kanya kung wala siyang partner. Ara, ano ba kasi ang gusto mo sa isang lalaki? Ulit ni Lorraine sa tanong nito. Napatingin siya rito. Ngayon lang uli siya nito kinukulit tungkol sa bagay na iyon. Dati-rati, kapag tinatanong siya nito ay dinedadma lang niya ito. Nakaantabay ito sa kilos niya. Tila hinihintay ang sagot niya. Uminom muna siya ng kape bago ito hinarap sa ngimitian. Simple lang gusto ko sa isang lalaki, Lorraine. Siyempre, iyong mahal ko at higit sa lahat ay mahal ako. Naisang tinig niya sa wakas ang dati sa isip lamang niyang sinasabi. Kababakasan ng pagtatakang itsura ni Lorraine. Napangiti siya at nagpatuloy sa sinasabi. Napakasimple ba? Pero hindi naman yun simple lang dahil ang pagmamahal ay sakop ang lahat. Kung mahal ka ng isang lalaki, poprotektahan ka niya. Lagi niya ikukonsidera ang nararamdaman mo. Kaya kaya niyang irespeto maging ang mga desisyon mo. Tapat siya sa'yo at hindi ka niya kayang saktan. Nanatili ito nakatitig sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla niyang naisip si Albert. Na mga nakaraang araw ay madalas itong sumisingit sa isip niya. Bigla niyang naaalalang huling beses na nag-cruise sa mga landas nila. Siguro naman ngayon ay hindi mo natatanggihan ng tulong ko. Anang baritonong tinig mula sa kanyang likuran.
Nararamdaman pa niya ang hininga nito sa kanyang batok. Lalo pa yung nagpatagdak sa kilabot na nararamdaman niya. Halika na, sabi nito tumabi sa kanya. Nang kumulog ay muli siyang napapikit ng mahagpit na yakap sa braso nito. Hanggang sa makarating sila sa tapat ng bahay niya ay nakakapit pa rin siya rito. Para siguro siyang tarsier kung makakapit dito. Nakakahiya. Nalaman tuloy nito ang kahinaan niya. Maya-maya ay nakuha na niyang alisin ang mga kamay dito. Thank you sa paghatid. Oh my goodness, bakit ba nagbabakal siya? Marunong ka naman palang magpasalamat. Napamaang siya rito. Wala ka bang alam kung di barahin ang lahat ng sasabihin ko? Mabuti nga't nagpasalamat pa ako eh. Look miss, wala namang mali sa sinasabi ko sa'yo. Ikaw lang itong minamasama mga ginagawa ko. So, sinasabi mo bang ganun lang talaga ako magsalita at ganun ka lang talaga magsalita? Blunt? Hindi ba mas maganda yun kaysa magsinungaling ako? Kayo lang naman mga babaeng plastic, hindi ba? She gritted her teeth. Kaya siguro nagawa kang lokohin ng girlfriend mo. Masyado kang... Hindi na niya naituloy ang sinasabi nitong bigla nang walang magsalita. Wala kang karapatang husdahan kung anong klase akong boyfriend. Hindi mo nararamdaman kaya hindi mo alam. Matiim ang tingin nito sa kanya. Nakita mo ba kung paano ako alagaan ng girlfriend ko? Alam mo ba kung paano ako nagbibingi-bingihan sa mga sinasabi ng mga kaibigan ko patungkol sa kanya? Alam mo ba kung gaano ko siya kamahal ha? Alam mo bang handa na ako mag-propose sa kanya ng Valentine's? Pero anong napala ko? Nakita ko pa mismo kung paano niya ako kaplastik yan. Sige nga, alam mo ba ang pakiramdam ng naloko? Maramdaman mo lang ba na masasaktan ng ganoon? Albert, itinaas nito ang isang kamay. Pumasok ka na. Naputol ang pabalik tanaw ni Ara nang tumili si Lorraine. Dahilan para mapatingin sa direksyon nila ang mga taong nasa cafeteria. Nang lingunin niya ang mga tao ay nahihiyang humingi siya ng paumanhin. Pero isang lalaki nakakuha sa atensyon niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Tila ba may 10 kabayo nagkakararahan sa dibdib niya. She was mesmerized by his look. Noon lamang niya napansin na albuhin pala mga mata nito. Ang mga matang iyon ay kayang pasunurin ng lahat ng mga babae, maging siya. Siya ang unang nagbawi ng tingin. Bakit ba sila lagi nagkikita ni Albert? Para itong kabuti na bigla na lang sumusulpot kung saan siya naroroon. Ibinaling niya ang atensyon sa kaibigan. Lorraine, ano ka ba naman? Nagpisay nito. I'm really sorry. Masaya lang ako dahil sa wakas ay naging open ka na rin sa bagay niyon. Late reaction ka na naman eh. Pasensya naman at ninanamnam ko pa ang mga sinabi mo. Para naman... nagkasundo na tayo na kahit kailan ay wala ka nang isa-set up kung sino sa akin, hindi ba? Wala pa naman akong sinasabi. Ang sa akin lang, at least alam ko kahit paano ay may puwang pala dyan sa puso mong pag-ibig. Ano raw? Puwang? Parang kailan lang ay sinabi niyang walang espasyo sa puso niya ang mga ganong bagay. Paano mo naman nasabi? I can see it in your eyes. Nag-spark yung mga mata mo habang sinasabi mo yun sa akin. Meaning to say, umaasa ka makakatagpo ng ganong lalaki. Ha? Okay, mag-deny ka kung gusto mo. Basta ako, in-interpret ko lang ang mga nakikita ko sa mga kilos mo. Bakit Ara? Mayroon na ba nagpapalambot sa bato mong puso? Napansin niyang tumayo si Albert sa kinauupuan nito. Muling naghinang ang mga mata nila. Nagulat pa siya nang kumaway ito sa kanya at ngumiti. Pakiramdam niya ay muntik na pa siyang malaglag sa kinauupuan. Parang naging jelly ang mga tuhod niya sa ngiting iyon. Nakakatunaw. Gumanti siya ng kaway para i-acknowledge ito. Napansin din iyon ni Lorraine at nanunodyo ang tingin bumaling ito sa kanya. Who is that gorgeous guy? Tanong ni Lorraine sa kanya. Gorgeous? Yeah, ang macho kaya. Tall, dark and handsome. Ikaw ha? Bakit hindi mo sinasabing ganun palang tipo mo? Hoy, ano pinagsasasabi mo riyan? Sabi mo nakilala si saan mo nakilala si Mr. Gorgeous? Ano? Uy, nagbablush siya. Huwag ka mag-alala. Wala akong balak na agawin siya sa'yo.
Kaya naman pala blooming ka ha. May dahilan naman pala. Ay, magtigil ka nga riyan. Porke kinawayan ako ay gusto ko na. Oo, dahil ngayon lang, for the record, na tinugon mo mga isang lalaki. I mean, kinawayan mo siya. Haler, hindi mo naman yung ginagawa sa ibang mga lalaking nagkakandara pa sa'yo. Di ba sinasnab mo lang mga yon? Ngayon iba. Walang meaning yon kung ano-anong sinasabi mo. Kunwari tumingin siya sa wristwatch niya. Halika na, baka mali tayo, maglalakad pa tayo. Uy, umiiwas ka lang. He, hindi. Mariing kilala niya at saka nagmadaling nanuyo at tumayo. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!